Hi guys! Welcome back again sa aming YouTube channel. Siyempre, bago natin simulan itong vlog na to, gusto lang namin magpasalamat ulit sa mga subscribers namin dyan na patuloy na nanonood sa amin ni Emma. And siyempre, sa mga nagdadasal dyan, ayan, so at least happy na rin tayo kasi dalawa sila na-approve. Although, waiting pa rin tayo, pero naniniwala ako na ma-approve din yan soon. Siyempre guys, ito naman ang buhay ko dito. Pero gabi na dito guys, no? It's around 9:25 na. Ayan, so, pero maliwanag o. Tingnan nyo guys yung labas, no? Basta pag may snow guys, siyempre puti ang paligid natin. So, maliwanag siya. No? Parang hapon, hindi naman hapon, parang alas 5 ng madaling araw. Yung palabas na yung araw, ganun siya. Ayun pala guys, no, may nagtatanong kasi sa amin yung TV daw namin. Yan, kung magkano. Actually, inalok na namin sa mga barkada namin to, pero syempre ito still nandito pa rin. Tatanong pa rin daw nila sa parents nila kung kukunin nila. Ayan. So 55 inches. Yeah, so bali ano to guys, no? 55 inches to na TCL yung brand. Smart TV to, no? Ayan, ito yung, ewan ko nakikita niyo yung model. Ayan, basta 55 inches yan. Ayan, so hindi naman kami nagra-rush, hindi naman namin minamadaling maibenta yan. Pero sana, at least, kung sino yung may gusto nga pala guys, no, comment na sa baba. Ihatid mo. No, ihatid ko pa. Basta dito sa Calgary, ha. Yung sa'yo guys, yung mga nag-umpisa dito sa Canada, yan. Pwede yan. No, okay na yan, 55, mas malaki-laki. So, yun pala guys, no, meron tayong pag-uusapan ngayon dito sa vlog, no. Hindi na sa amin to. Ano na to? News na to guys dito sa Canada, no. Ayan, so bali share ni Emma guys yung news dito sa Canada, no? Ayan, so meron kasing balita na naman. Positive ba negative? Negative para sa mga international students. Naku, so, patay tayo dyan. may mga nagpapanik na naman. And ito nga pala ay update namin, no? Kasi hindi na kami nakakapag-car vlog update. At alam niyo naman na hindi pumapasok yung isa dito. So, sit down vlog tayo ngayon para makapagbigay naman ng update sa inyo. Kasi yan, lately nga ay hindi na tayo nakakapag-deliver ng update affecting international students. Alam niyo naman, syempre bilang international student din sa Canada, gusto ko rin mag-share yan sa aspeto na kung saan talaga nakaka-relate tayo. Although graduate na tayo, still marami pa rin tayong kilalang international students, and I think ayan, dapat maging updated kayo sa nangyayari ngayon. Although ito sa mga headlines na nabasa ko, parang nakasegregate lang. Tinutukoy lang nila yung race, kung sino yung gagawa nila ng random check. Siguro may idea na kayo guys, okay. No? Kung sino yung pinakamarami dito. Yan. Ito naman, nasa headline na rin naman to, ang ginagawa ng random check ngayon sa mga international students ay ang mga Indian students dito sa Canada. Which is, ngayon ay medyo nagkokos ng panic, fear, and medyo nagsasabi na rin nga sila sa mga interviews, ito yung mga sinasabi nila, na parang nagiging unfair na lalo si Canada daw, sabi nila, and parang gusto daw sila pauwiin na ng Canada. So, ano ba yung nangyayaring random check na tinatawag ngayon? So, ito na nga, bali-balita, this past few days, ay bigla na lang nakatanggap ng emails itong mga select Indian international students. So, hindi ito lahat hindi lahat ng international students. So, based sa news ay more on Indians ito na nakakatanggap. And ano nga ba yung sinasabi sa email? Ayan, pinagre-resubmit itong mga students na ito ng kanilang student visa, ng permit nila, yung proof of education, and then even guys, attendance sa pagpasok sa school. So, in addition to that, kung nagtatrabaho ka, you can also be asked kung magbigay ka ng details about sa work mo. Kasi currently, ang international students ngayon, kapag ongoing yung class, ay allowed lang makapag-work ng 24 hours a week. So, kumpara sa kapanahunan ko, unlimited, no? Kala mo naman napakatagal. So, nung 2022 to 2023, unlimited hours kami. Pero ngayon, since 24 hours a week na lang, ayan, ito sa kasama sa
nira-random check nila or ito-double check na mga officials. So, ready ba kayo guys? Ayan, kung hindi man lang Indians din yung hingan, di ba? Ready Hindi. pa rin kahit Pinoy kayo, Oo, ha? baka mamaya Indians muna yung mga inuunan Oo. nila, tapos mamaya ibang lahi na. Yan, hindi natin kasi masasabi yung oo. policy. So, dapat ready kayo sa mga permits nyo, sa documents, passports, and then yung proof ng designated learning institution. So, bakit ba nanghihingi din ng proof ng designated learning institution or yung school na pinapasukan nyo? Kasi daw, ayan, based dito sa balita ay may mga students, ayan na, hindi naman nila lahat, may mga students na ang unang pasok ay doon sa designated learning institution, kung ano yung in-apply nila. And then later on, mag-shift sila or lilipat ng school kung saan hindi mahigpit sa attendance. Dahil may mga international students din na pumunta lang dito sa Canada na kunwari mag-aaral pero magtatrabaho pala. So, gusto nila pumunta dun sa school na hindi nagche-check ng attendance. And then siguro, auto-pass na lang. Grabe na, may ganun pa talaga. So, may ganun. Kaya nga, syempre, alam nyo yun, nadadamay yung mga gumagawa ng maayos na international students dito. So, parang yan, sinamahan mo ng bulok na prutas yung mga kasamahan nilang maayos, and then madadamay na rin sa bulok na group. Yeah, pero kung hindi ka naman gumawa ng ganun, syempre mas kampante ka. Yan, mas kampante ka. So, kung hindi talaga maiiwasan itong pagra-random check nila, better be ready na lang. So, ayusin nyo yung pasa ka na naman ng Oo. documents. Guys, hindi lang pasa ha. Based dito sa news, yung iba, pinapapunta pa mismo sa IRCC offices para makita talaga na legit yung documents nyo. Kasi alam nyo naman, kapag nagsubmit tayo online, pwedeng ang dami ng AI tools ngayon na pwedeng ang dami ng AI tools ngayon na pwedeng pumeke ng mga Kala documents. mo talaga, totoong-totoo yung documents, sa bagay. So, Tama yung rin iba, nire-require na talaga pumunta sa IRCC offices. So, thankfully naman, wala pa akong kakilalang na random check. Wala pa nagsisend ng message or emails. Pero, dito nakakita na rin tayo ng post sa groups ng mga Indian international students. So, iniisip ko, targeted talaga tong checks na to kasi inuna siguro din yung Indians. Pero guys, sa mga sa mga Pinoys, wag kayo pakampante kasi we don't know the immigration policies here. So things can change kasi iniisip ko rin naman kapag kasi nag-segregate ka ng certain class, religion, race, gender, sex, alam mo yun, parang violation na rin yun sa rights ng isang tao. So, dapat, diba, hindi ka nagdi-discriminate. So, kung gusto mong i-check or i-random check ang mga international students, dapat lahatin mo ng lahi. Kahit Pinoy pa yan, German, Chinese, Korean, kung ano man. Basta lahat ng international students pwedeng ma-random check. Parang feel ko, mas fair yon kung ang goal talaga ay ma-ensure na yung mga international students dito ay genuine and yan nasa tamang dokumento na nag-aaral, and then pumapasok din talaga sa schools and hindi na may meke ng attendance. Feeling ko naman, Debbie, siguro ito lang, inuna lang nila muna yung mga Indian kasi yun yung pinakamarami. Then siguro sunod yan, isa-isa na yan. Sumunod, Pilipino, o kung ano mang lahi. Yan, opinion niya lang. Yun yung tingin ko, ha. Pero, yun nga, sa ngayon ay Indians pa muna. But, yan, ang advice na lang din namin bilang nabasa natin itong news na to, mas maganda, ready na rin talaga yung documents nyo. Kung hingin man ng IRCC, makareceive kayo ng email, edi isend nyo na lang din para iwas stress. Kasi, ito, ano ba yung pwedeng maging epekto pag hindi kayo nag-respond sa email ng IRCC. And pwede kayong investigahan, pwede kayong matanggalan ng permit o kung ano man. Yun yung mga pwede nilang i-impose. Kasi hindi nila na-validate na legit yung mga documents ninyo. So, yun nga,
since ito yung nangyayari ngayong linggo, ayan, recently lang naman nag-start tong mga emails na to, maraming nagpapanik na international students, very worried sila, ano bang magiging effect, and yung iba na pinapapunta pa mismo sa offices, medyo nagrereklamo or nagiging unfair daw yung system dahil hirap na nga raw sila mag-aral and then mag-part-time work, pupunta pa sila sa IRCC offices para mag-comply in case ang requirement sa kanila ay bumisita in person. So, totoo naman, parang ako, magko-commute pa ako somewhere. Ang IRCC office ata dito sa Edmonton pa. Depende ha. Hindi Wala naman ba tayo dito na sa random Calgary? check. I'm not sure. Pero yan, depende kasi kung saan ka pupuntahin. And then, yun nga, mas okay naman kung email na lang kasi very fast na nga yung transaction. Siguro mabigat na siguro yung violation mo or tinitingnan talaga na walang credibility yung documents mo para i-require ka pumunta sa office. Pero sa tingin ko rin, baby, bakit sila mag-email? Siguro may nakita silang butas din. Yes, pwede. 'Di ba? Bakit nila kunyari ikaw, ako yung officer, tingin ko meron kang sabit, talagang kailangan pumunta sa akin, i-prove mo sa akin na tama yung mga documents mo. Yes. Legit talaga. So, okay rin naman yun talaga kasi para bawasan yung mga bad actors. Kasi nga, ayan nga, di ba? Ayan, ngayon, nagkadamay-damay na. Yeah. So, sobrang sama na ng tingin sa mga international students. Kasi may mga ilan na gumagawa ng hindi tama. So, maganda, yun nga, ma-filter na rin. Pero sana ayun nga, maayos yung sistema nung random check nila and hindi mag-cause ng sobrang fear, panic, or abala. Ang ano lang din yan, dagdag trabaho na naman yan. Marami nang backlog tapos ganito pa nangyayari. Affected to. Diba? Yung permit ko kasi wala pa eh. So, syempre, dagdag yan sa gagawin talaga diba? ng mga empleyado. So, additional task yan, magdo-double check in fact, hindi naman na sana kailangan. Yeah. Pero since nga may mga gumagawa ng hindi magaganda, may mga international students na nagkukunwari papasok pero magtatrabaho pala, so hihingan sila ng attendance sa school. So, ako naman yung experience ko, guys, sa mga subjects ko, hindi lahat nag-check ng attendance. Kasi adult ka na professional ka na. Hindi na responsibilidad ng teacher na i-ensure na pumapasok ka as long as na kukomplay mo yung quizzes, yung projects, yung exams, doon ka gigradean. Pero may subjects din na yan, nag-check talaga ng attendance every day. So depende. Kung tutuusin pala talaga, pwede pala silang gumawa ng ganung way na parang hindi na sila pumasok sa school as magtatrabaho na lang, diba? Kaya nga may pumipili nga daw ng school, nagshi-shift sila sa school na medyo maluwag at hindi na nagche-check ng attendance. Kaya syempre nakakapag-work sila. Tapos depende na lang kung paano nila i-magic yung mga grades nila. Kasi importante 'yun. Di ba? Yeah, so anyway guys, sana yung mga kapwa nating Pilipino is sana hindi man lang maisip nila na ganung way, sana maging legit pa rin yung natin, mga documents or yung alam niyo na, pag-process ng mga dokumento natin dito. Yan, kung international student tayo, yan, aral, pero kung allowed naman tayo mag-work, ayan, stick tayo sa kung ano yung existing policy, which is ngayon ay nasa 24 hours a week. So, etong nangyayaring paghihigpit ayan, kakibat pa rin nung pagbabawas talaga nila ng bilang ng international students. So, alam nyo naman, nagkaroon tayo ng cap na dati wala. So, kuha lang ng kuha ng international students, tanggap ng tanggap, approve ng approve. Kaya, nagkaroon ng somehow effect daw sa housing market. Masyado nang tumaas yung mga renta and then yung mga presyo ng bahay kasi nga hindi na ma-manage yung mga numbers ng tao na pumapasok dito and kabilang doon yung international students. So, ang dami ng paghihigpit na ginawa sa international students yung capping, tapos yung sa school, and then yung sa PGWP, and then yung number of hours na pwedeng mag-work. So, sobrang dami guys, hindi ko na ma-enumerate, pero yan from time to time naman kung ano yung lumabas na update ay i-share natin. Yeah. So, maganda kahit hindi tayo kabilang sa Indians na bibigyan nila ng email for random check. I-ready nyo na rin yung documents na yan, yung mahalagang documents para ready kayo in case
extend sa mga other nationalities yung pag-random check nila. Ito baby, may question lang ako. Halimbawa, hindi nag-comply yung, let's say ikaw, binigyan ka, in-email ka, tapos hindi mo ginawa, hindi ka sumunod. Ano Ay mangyari? nga, yan, nabanggit na natin kanina. Pero ito ha, i-quote ko na lang din kung ano yung nasa news. Sabi dito ay, if students don't comply with these requests on time, ayan, dapat on time ka, hindi pwedeng late ka mag-comply. So, you have to know kung ilang days yung binibigay sa'yo to provide the documents. So, it could lead to visa cancellations or future complications. So, we recommend students stay calm and follow the instructions in the email carefully. Yeah, so take note guys, no? Kung halimbawa sa kapwa natin Pilipino mangyari tong ganito, guys, dapat sundin natin, mag-comply tayo. Mahirap na. Yan, makancel ng visa. Oo, or laki na nagastos natin dito, tapos ganun lang yung mangyari. Kung hindi naman makancel yung visa nyo, pero kung in-ignore nyo pa rin, pwede maapektuhan later on siguro yung PGWP nyo. Kasi nga, it's a sign na hindi kayo nagko-comply sa rules nila or sa orders nila. So yan, kitang-kita nyo naman na tuloy-tuloy pa rin ang paghihigpit sa mga international students. Kitang-kita ko talaga, baby. Ako, dadali ako eh. Hindi ka naman international student. So, pero at least, diba, pero ayun nga, na-refuse tayo. Maraming pagbabago at paghihigpit sa ngayon. So, okay lang yan. Nakatawa na tayo kasi sinurrender na natin lahat kay Lord. Kasi wala nang magagawa sa part namin. Ayan, kung napasa na, pray na lang. And yan, basta nagko-comply tayo sa rules, tuloy lang ang buhay dito sa Canada. Alam niyo ba guys, ito, anyway, dahil ang pag-usapan din yung pag-review sa akin. Alam mo, minsan naisip namin ni Emma mag-plug polling eh. Pero yun nga, hindi advisable. Hindi na advisable yun. Tsaka, pinagbabawal na kasi yung flag polling sa ngayon. Kasi nakaka-strain daw sa system, yung flow ng goods dun sa border. Hindi kasi kagabi, di ba, may nakita tayo, may nag-post kasi. Nag-flag poll sila. Oo, nabigyan sila ng permit. Actually, pwede namin gawin yun. Pero, pwede kang ma-deport. Oo. Kung, syempre, wala kang status, deported ka agad. So, it's a risk that you have to take or we can't take. So, that's why hindi kami sumusugal. Yeah, kaya sabi ko sa kanya, kumbaga naisip lang, what if baby, may nag-a-advise. Kasi kompleto naman kaming documents talaga eh. May kompleto documents pero walang status. So, kapag ni-refuse yan, deport talaga. Deport or pwede kang mabigyan ng certain number of days na mag-leave sa Canada. So, wag na lang. Allowed ka pa naman mag-stay. So, antay na lang tayo for results ng iyong application. Sir. So, yun lang muna guys ang aming update for today. Ayan, no, hopefully ay maging maayos at wala makatanggap ng email. Yes. Kahit random check. Comment kayo guys pag nakatanggap kayo. Comment kayo para alam natin na hindi na lang Indians ngayon ang nire-require. So, at least maging aware din yung mga kababayan natin Pinoy na pati Pinoy international students ay sakop na rin dito sa random check na ginagawa ng IRCC. Pero feeling ko naman, baby, sa mga Pilipino walang gagawa ng ganyan. Tingin ko naman. We can't be takot sure, tayo eh. Pero sana hindi na. Kasi alam na, takot tayo eh. Takot tayo sa mga ganitong, especially hindi naman natin itong bansa eh. So, bakit ka gagawa ng illegal, di ba? So, feeling ko hindi. Yan. So, at least, di ba, kampante ka kung hindi ka gumagawa ng ganito. So, yun guys, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin and kung sa tingin nyo nakatulong tong video na to, please give me a thumbs up. And syempre, don't forget to hit the notification bell para mas updated pa kayo ng latest video namin ni Emma. Alright, so hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace! Whoop!